Good morning guys. So ayan, magandang araw sa inyo lahat mga idol. So meron lang akong gustong i-share sa inyo mga lods para to doon sa mga kababayan natin na nagtatanong. Minsan may nagtatanong sa akin sa mga comment section natin na Lods, 37 years old na ako, 38 years old na ako. Pwede pa ba akong mag-apply dyan sa South Korea or pwede pa ba akong mag-aral ng Korean para makapag-exam papunta dyan sa South Korea? So kanina mga lods, nag-scroll ako sa Facebook meron akong nakitang isang post na gusto kong i-share sa inyo para ma-inspire naman kayo, yung mga kababayan natin na may mga edad na dyan na nag-aalangan or medyo nagdadalawang isip na mag-exam kasi nga malapit na sa age limit or talagang nasa pinakadulo na nasa 38 years old na. So ito i-share ko sa inyo yung nabasa natin dito sa Facebook. Ayan, post to ni Sir Idol Joliper Swing Maninang. So ayan, mega loud shoutout sa iyo boss. Parang nakita ko dun sa kanyang profile is parang influencer din si Sir. Bali parang nag-share din siya ng mga bagay-bagay tungkol dito sa South Korea. So mega loud shoutout sa iyo boss Joliper Swing Maninang. At permission din na gamitin ko tong video mo para i-share natin sa mga kababayan natin na may mga edad na nag-aalangan na mag-exam papunta rito sa South Korea. So nagdadalawang isip dahil nga medyo may edad na. So ayan, once again mega shoutout sa iyo Lord sa Joliper Swing Maninang. So share ko sa inyo yung kanyang yung kanyang post mga Lods. Sabi ni Sir, sabi niya 38 years old, pumasa ako sa exam. Ayan, 5 times ako nag-take. So biro nyo yun mga lods 5 beses, hindi na wala ng pag-asa. Yung iba dyan, 1 beses lang na mag-exam tapos bumagsak. Ayan, ayaw na, discourage na, ayaw na sumubok ulit. So si Sir umabot ng 1, 2, 3, 4 at pang-5, doon pa lang siya pumasa mga idol. So imagine niyo yung determination ni Sir, yung talagang pagpupursige niya na makapag-exam at makapasa pamunta rito sa South Korea, di ba? So kung ikaw nakapag-exam ka, 1 beses pa lang pinanghihinaan ka ng loob, 2 pinanghihinaan ng loob, tignan mo to si Sir, 5 beses na nag-exam, di ba, bago nakapasa. Inabutan na ng yung pinakadulo ng age limit, di ba, 38 years old. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga idol na kahit abutin ka pa ng 39, 40 bago ka matawagan, kasi 2 years lang yung 2 years lang yung validity ng roster, di ba? So kung 38 ka nag-exam, kahit hindi ka matawagan agad, abutin ka ng 39, 40, basta nung araw na pumasa ka at nag-exam ka or nakapag-register ka is 38 years old ka, ibig sabihin pasok ka pa noon. Kasi nga kaya nga nakapag-exam ka dahil pasok ka pa sa age limit, di ba? So kahit na hindi ka matawagan agad, inaabot ka ng 39, 40, ayan, pwede ka pa rin makaalis, malaki pa rin ang chance mo kasi nga nung nag-exam ka is 38 years old ka, pasok ka pa. So hanggat hindi na disqualified yung roster mo, ayan, pwede ka pa rin makaalis, may chance ka pa rin na makaalis. So kaya din sa mga kababayan natin na nagdadalawang inisip kasi nga may mga edad na ay nawawalan na ng pag-asa. So tiwala lang mga Lods kay Lord, diba? Unang-una kay Lord, magdasal kayo ng mabuti, ng maigi, at talagang hilingin nyo na makaalis pupunta rito kasi nga si Lord naman pagka nakikita niya talagang gustong-gusto mo isang bagay at kailangan mo, at lalo na nakikita niya na gagamitin mo sa mabuting bagay, ibibigay niya. So ayan, bilib na bilib ako dito kay Sir kasi nga 38 years old na siya nung nag-exam, tapos 5 times mga Lods na nag-exam, first, second, third, and fourth, bumagsak siya. So imagine nyo yung kanyang lakas ng loob at saka yung talagang yung kanyang pag-asa na makaalis papunta rito sa South Korea. So 2 months na raw siya ngayon dito sa South Korea. So ayan, gusto niyang i-inspire yung mga kababayan natin dyan na may mga edad na ituloy lang yung inyong balak na pag-exam or pagtatrabaho rito sa South Korea. So walang imposible mga Lods, basta wala lang tayo kay Lord. Ayan, unang-una, syempre importante yan. Pangalawa, sa sarili natin na magagawa natin. Napakarami na ng pwedeng applyan dito mga idol, di ba? So siguro naman kung napanood nyo yung nakaraan na vlog natin, di ba? Napakarami ng opportunity para sa ating mga Pinoy dito sa South Korea. Kung noon factory worker lang ang pwede natin pasukan dito, so ngayon marami na. Kung dati sa manufacturing industry lang tayo pwede, ngayon pwede na tayo sa shipbuilding, pwede na rin tayo sa mga service industries kagaya ng mga restaurant and hotel, and soon mag-open na naman sila para sa aircraft manufacturing. Kukuha na sila ng mga foreign workers
workers mga lods. So, di ba? Parami na ng parami. At ngayong araw nga na to, yung registration ng caregiver papunta dito sa South Korea. So, na-imagine ko 2 years, 3 years, so 5 years mula ngayon, ayan, kung gaano nakarami ang Pilipino rito sa South Korea. So, napakarami ng Pinoy dito, pero imagine natin, after 5 years from now, ayan, siguradong magkakalat na mga Pilipino dito sa South Korea. So, napakagandang opportunity mga lods, at talagang thankful tayo sa Korean government kasi tinatangkilik nila tayo mga Pilipino, di ba? So, napakarami na ng mga pathways mga lods, di ba? E9, ayan, yung mga EPS, tapos mga DH, caregiver. So ayan, napakarami na. Tapos yung aircraft manufacturing industry, ayan, i-hire na rin tayo. So nakakatuwa mga lods, at dumadami yung pagkakataon ng mga kababayan natin na mapagtrabaho rito. At ito pa yung isang pinaka good news dyan mga lods. Kung yung dati problema ng mga kababaihan, di ba, ng mga Yojan aspirant, yung mababang porsyento na nakakaalis daw. So dati talagang nagda-doubt sila. Pero tignan nyo, kahit na gano'n yung sitwasyon ng mga nakaraang panahon, may mga kababayan tayo na hindi na-disappoint, hindi nagpatinag doon sa negative na sitwasyon, di ba? So nagpatuloy sila, nag-apply pa rin sila, nag-exam, umasa pa rin sila, and guess what? Now nandito na sila sa South Korea, di ba? So kung noon, yung mga kababayan natin na talagang umasa na makakaalis sila sa kabila ng yung magiging mababa ng porsyento na nakakaalis, o possibility na makarating din sila dito sa South Korea, nagpatuloy sila. So lalo na ngayon, at may mga ibang industry na talagang nag-hire ng exclusively para sa mga babae, di ba? Number 1, yung pagiging DH, di ba? O babae lang ang kailangan diyan. So ibig sabihin, magandang opportunity yan para sa mga kababayan nating kababaihan. So pangalawa, yung pagiging caregiver. So automatically babae ang mas priority dyan kasi nga may mga kasamang household chores, o yung mga paglilinis ng bahay, paglalaba, pagluluto, ayan, tapos pag-aalaga ng mga sanggol at ng buntis. So yan ang magiging trabaho ng mga caregiver dito. So nakakatuwa lang isipin mga lods na tinatangkilik tayo around the world ng mga iba't ibang lahi, dahil siguro sa nakikita nila na ang galing ng mga Pinoy pagdating sa trabaho, ayan, sa diskarte, di ba? Kung kaya naman kahit sa dako ng mundo talagang nakikilala na tayo pagdating sa pagiging matyaga sa trabaho, di ba? So napakagandang balita niyan para sa atin mga Pilipino, di ba? So mas marami ang magkakaroon ng opportunity na kumita ng malaki at maibigay sa pamilya yung kaunting ginhawa na pinapangarap para sa kanila at matupad yung mga pangarap sa buhay, di ba? Karoon ng pagkakataon na kumita ng maayos isa sa kinikita natin dyan sa sarili nating bansa. Ayan mga lods, I'm just sharing this para magkaroon kayo ng inspirasyon doon kay kuya. Ayan, at hindi lang yan si sir nakarating dito na may edad na. So ngayon lang ako nakakita ng post na ganyan, kaya rinab ko na rin yung kanyang post, yung kanyang video, para na rin ma-share ko sa inyo mga lods, na mga kababayan natin dyan na nagdadalawang isip dahil may mga edad na o mga thunders na tulad ko, di ba? Lolo thunders, di ba? So may pag-asa pa tayo mga idol, yung mga senior citizen dyan, may pag-asa pa tayo, kaya mawala ng pag-asa mga lods. Kaya ano bang hinihintay nyo? Mag-apply na kayo at mag-exam na. Kung ikaw ay 38 years old pa lang, ayan, o 37, turning 38 this year or next year, ayan, mag-exam ka na, di ba? Dahil may pagkakataon ka pa. Ayan lang mga lods, gusto ko i-share sa inyo at sana kahit paano na-inspire ko kayo or nagkaroon kayo ng idea na yung pala mga ganitong edad may pag-asa pa or pwede pa, diba? So yung mga iba kasi tinatanong, lalo na sa mga kababaihan, pag kami nakita sila nag-post na nakaalis na babae, tinatanong kung anong edad mo na, kung ilang taon ka na, kasi nga nakakalat sa mga balita o sa mga naririnig na balita o mga sabi-sabi, mas malaki daw ang chance kapag mas bata ka pa. Oo, syempre may advantage yun, kaya lang hindi naman dahil doon lang nagtatapos yung pangarap mo or mawawalan ka na ng pag-asa. Syempre, may mga kababayan pa rin tayo na nakakaalis kahit na may edad na, kagaya ni Kuya, di ba? Kagaya ko, mga lods, 34 ako nung nakarating dito, so may edad na, di ba? So, ganyan lang mga lods, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Hanggat may pag-asa, kahit 1% lang yan, at least meron ka pa rin pag-asa, di ba? So, basta pray lang, pray hard mga lods. At alam na natin pagka talagang para sa'yo, ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. So, yan lang mga lods, gusto kong i-share sa inyo. Sana kahit paano nagkaroon kayo ng idea at ng
inspiration, motivation na rin. Pwede ba akong lumambing sa'yo, Lods? Baka pwede mo naman i-hit yung like button dyan sa baba para naman na may comment tayo ni YouTube sa mas malawak na audience. At kung sa tingin mo na gusto mo yung mga ganitong klase ng videos, ayan, at kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel natin, abay, ayan, pwede ba akong umiling ulit sa'yo? Pangalawang request ko na subscribe mo ang channel na to para palagi kang updated sa mga videos na ilalabas natin. So ayan, thank you so much for watching. Ingat-ingat sa makidako ng mundo na roon, and God bless sa inyo lahat. Mabuhay mga Pilipino!